Isang grupo ng magkakaibigan ang naglibing ng kanilang madilim na nakaraan, iniisip na ito'y mananatiling lihim magpakailanman. Pero nang isa-isa silang tinarget ng isang mapaghiganting mamamatay tao, napagtanto nilang may ibang taong nakakaalam ng kanilang nakatagong sikreto. Natagpuan ng mga pulis ang bangkay ng 7 mag-aaral sa kolehiyo ilang oras bago ang 2004 Karmapalooza, isang malaking event na balak nilang puntahan. Ang mga katawan nila ay inayos sa paraang tumutugma sa 7 deadly sins mula sa Biblia. Dahil dito, tinawag ng mga mamamahayag ang kriminal bilang 7 Deadly Sins Killer o SDSK. Makalipas ang 20 taon mula sa malagim na insidenteng iyon, muling bumalik ang music festival, at kasabay nito ang pangamba na maaaring bumalik din ang mamamatay tao. Sa kabila ng takot, agad na naubos ang mga tiket sa kaganapan. Sa isang panayam, ipinahayag ni Detective Russell Daniels ang kanyang pag-asang hindi na muling lilito ang kriminal, pero nangakong huhulihin niya ito sakaling muli itong maghasik ng lagim. Naniniwala siya na ang mga pagpatay noon ay isinagawa upang magpadala ng isang mensahe sa publiko. Samantala, sa isang madilim na silid sa ibang lugar, isang taong tahimik na nanonood ng pinakabagong balita tungkol sa nalalapit na music festival. 2 taon bago ang Karmapalooza, isang babaeng nagngangalang Colette ang natagpuang wala ng buhay sa isang cabin na madalas nilang pinupuntahan. Pinaniniwala ang nagpakamatay siya gamit ang isang baril. Sa kasalukuyan, ang parehong grupo ng magkakaibigan ay naghahanda para dumalo sa event. Si Sarah, ang pinakabagong miyembro ng barkada, ay kinakabahang nagdarasal na sana'y maging maayos ang buong weekend. Maya-maya lang, dumating ang isang ambisyosang social influencer na si Liv sa bahay ni Sarah. Magkasama silang umalis sakay ng isang van upang sunduin ang 2 pang kaibigan, kabilang si Will, ang pinaka-relax at palabirong miyembro ng grupo. Sunod nilang dinaanan ang pinagtatrabahuhan ni Aaron upang kunin ang mga inumin na inilaan niya para sa kanila, dahil hindi siya makakasama sa biyahe. Habang naghihintay sa iba pa nilang kasama, pinaalalahanan siya ni Guy, na kilalang mahilig sa iba't ibang bisyo, na huwag kalimutang dumaan sa Batika para sa kanilang supply. Sa unay nag-aalinlangan si Aaron sa plano, pero nang imbitahan siya ni Sarah na sumunod sa kanila mamayang gabi, hindi niya napigilan ang sarili at pumayag siyang humabol pagkatapos ng trabaho. Sa kalaunan, dumating na rin ang online celebrity na si Mona at sumabay sa kanila sa parking lot. Habang naghahanda na silang umalis, biglang lumitaw si LB at nagmamadaling sinabihan silang kailangan na nilang umalis agad. Hinahabol siya ng galit na asawa ng babaeng pinagsamahan niya ng gabi, kaya't mabilis siyang tumakbo papunta sa van. Napansin ni Sarah ang panganib at agad pinaharurot ang sasakyan pagkapasok niya ng ligtas sa loob. Habang nasa biyahe, tinawagan ni Mona ang kanyang agent, pero biglang sumingit si Liv at nakiusap na kunin din siya. Sinabi ng manager na maaaring pag-isipan niya ulit kung makakakuha si Liv ng 1,000 likes bago matapos ang weekend. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumabog ang isa sa kanilang likurang gulong, dahilan upang mawalan sila ng kontrol sa sasakyan. Nagkagulo sila sa loob, pero mabilis na kumilos si Sarah at naitabi ang sasakyan sa isang biglang paghinto. Humingi siya ng paumanhin sa lahat at siniguradong walang nasaktan, pero ang makasariling influencer ay nag-alala lang sa kanyang sarili nang mapansin niyang nasira ang kanyang cellphone. Ilang sandali matapos ang aksidente, isang pulis na si Officer Louis Shaw ang huminto para tignan ang kanilang kalagayan. Pinayuhan niya silang maghanap ng matutuluyan dahil maaaring hindi mapalitan ang espesyal na gulong nila hanggang kinabukasan. Nagsimulang maghanap si Guy ng matutuluyan gamit ang kanyang cellphone, pero nalaman niyang fully booked na ang lahat ng lugar. Sa kabutihang palad, nakakita si Sarah ng isang bakanteng lugar ilang milya ang layo at agad itong near-serve para sa kanila. Nag-alok ang pulis na ihatid sila at sinabing tatawagan na lang sila ng garahe kapag handa na ang kanilang sasakyan. Pagdating sa kanilang destinasyon, pinaalalahanan sila ng pulis na mag-ingat bago umalis. Pagpasok pa lang sa lugar, agad silang naakit sa ganda ng property at sinimulang tuklasin ang mga amenities nito. Sa sala, napansin ni Will na ang TV ay naipit sa isang channel na nagpapalabas ng pelikulang The 7 Deadly Sins. Samantala, tinawag ni Liz ang lahat sa dining room nang makita niyang may nakahandang mga baso ng alak. Bawat isa ay may nakaprint na bisyo batay sa paniniwala ng simbahang Katoliko. Inakala niyang ito ay isang welcome gift, lalo na't may kasamang sulat mula sa SDSK management, pero duda si Sarah na baka panakat lang ito ng may-ari ng bahay upang hindi sila maging pasaway. Sa halip na mag-alala,
Pinuno nila ng alak ang mga baso at nagbiro kung sino ang pinakaangkop sa bawat kasalanan. Si Mona ang nakakuha ng pride dahil sa pagiging makasarili niya, si Liv ang nabigyan ng greed dahil sa walang sawang paghahanap ng atensyon, si Will naman ang napunta sa sloth dahil sa kanyang pagiging tamad, at si LB ang nakakuha ng lust dahil sa pagiging mahilig makipagrelasyon. Si Guy, na nabigyan ng gluttony, ay hindi nagpakabog at ininom agad ang baso ni Aaron. Ayon sa kanya, si Aaron ang perpektong envy dahil sa matinding FOMO o takot na maiwan sa mga pangyayari. Sa huli, si Sarah ang napunta sa Wrath. Pero nagduda si Liv at sinabing tila hindi naman siya marunong manakit ng kahit sino. Sinagot siya ni Sarah na baka hindi lang niya lubos na kilala kung sino talaga siya. Hawak ang kanilang inumin, nag-toast ang buong grupo bilang selebrasyon ng kanilang pagkakaibigan at sa Karmapalooza. Hindi nila alam na may isang taong tahimik na nanunood sa kanila mula sa isang camera na nakatago sa ibabaw ng TV. Maya-maya, niyaya ni Mona si Sarah na sumama sa inflatable pool na kanyang inihanda at tinanong tungkol sa kanyang dating mga kaibigan. Sinabi ni Sarah na naging loner siya noong high school at wala siyang tunay na kaibigan, kaya't labis siyang nagpapasalamat na tinanggap siya ng grupo. Pagbalik niya sa bahay, isang taong hindi nila alam ang tahimik na nagmamasid sa kanya habang naglalakad siya. Sinusundan siya ng mga nakatagong kamera hanggang sa makarating siya sa kanyang kwarto at iniwan ang kanyang locket sa loob ng banyo. Habang patuloy ang kasiyahan, nagpakasasa ang ilan sa champagne, habang ang iba naman ay gumamit ng ibang pampakalma ng isip. Pagsapit ng gabi, nagpaalam si Guy na may sasalihang lihim na pagtatanghal sa Karmapalooza at naglakad papalayo. Habang naghihintay ng taxi, isang lalaking may maskara ang biglang sumugod at gumamit ng taser sa kanya, dahilan upang mawalan siya ng malay. Nagising siyang nakatali sa isang upuan, at sa likod niya, nakasulat ang salitang, gluttony. Habang tumutugtog sa background ang mga lumang video ni Colette at ng kanilang grupo, naghahanda ang 7 Deadly Sins Killer ng isang nakamamatay na timpla ng kemikal. Unti-unting napuno ng knuckle-alasong gas ang kanyang maskara, kaya nagsimula siyang magkaroon ng mga bangungot tungkol sa mga pangyayaring humantong sa pagkamatay ni Colette. Paulit-ulit niyang sinasabi na wala siyang kasalanan, pero hindi siya pinakinggan ng salarin. Sa huli, itinurok sa kanya ang isang knuckle-alasong timpla hanggang sa sumabog ng literal ang kanyang tiyan, tuluyang kinitil ang kanyang buhay. Kinagabihan, naglaro ang grupo ng Spin the Bottle. Sa unang ikot, nagtapat sina LB at Sarah, pero hindi pumayag si Mona. Labag sa laro, kinuha niya si LB at walang pag-aalinlangan na hinatak ito papunta sa taas upang magtalik, hindi nila namamalayang may panganib na nagmamasid sa kanila. Sa isang nakasarang silid, maingat na pumili ng armas ang SDSK. Tahimik siyang gumalaw sa loob ng bahay, papalapit sa kanyang susunod na mga biktima. Habang kinukunan ng video ni Mona at LB ang kanilang mainit na tagpo, biglang lumabas mula sa anino ang isang kakaibang figure. Agad niyang pinatay ang recording at dali-daling ipinakita ito sa grupo. Kinukumpirma na may isang hindi kilalang tao na pumasok sa kanilang silid. Maya-maya, nakatanggap sila ng mga text messages mula kay Colette, inakusahan silang may kasalanan at humihingi ng hustisya para sa kanyang maagang pagkamatay. Nagkagulo ang lahat, lalo na si Sarah, na pilit na pinapaamin ang grupo sa totoong nangyari. Ayon sa kanila, dating sama-sama si Colette sa kanilang barkada, pero naging sobrang obsessed ito kay Mona. Nang hindi ito sinuklian ng damdamin, tuluyan na siyang itinaboy. Pinaniniwalaan ng karamihan sa grupo na hindi niya kinaya ang rejection kaya nagpakamatay ito sa cabin na madalas nilang puntahan. Sa hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon ng sunog na samire sa buong lugar. Ngunit, hindi kumbinsido si Liv. Alam niyang hindi lahat ng kasamahan nila ay nagsasabi ng totoo. Nang silang dalawa na lang ni Sarah sa isang kwarto, isiniwalat niya ang kanyang bersyon ng kwento. Ayon kay Liv, hindi basta-bastang binaliwala ni Mona si Colette, minanipyala niya ito. Madalas siyang magpadala ng malalanding text kay Colette, pero nang mahulog na ito ng tuluyan, bigla niyang iniwan. Binalaan niya si Sarah na huwag basta magtiwala kay Mona. Isa raw siyang taong ginagamit ang lihim ng iba para sa sarili niyang kapakinabangan. Matapos sabihin ito, umalis si Liv para makipagkita sa kanyang online date. Ngunit, pagdating niya sa sasakyan nito, napagtanto niyang isang patibong lang pala ito. Dinala siya ng 7 Deadly Sins Killer. Samantala, napansin ni Sarah na nawawala ang kanyang locket sa loob ng banyo. Nang tanungin niya ang iba, sinabi nilang wala silang nakita. Si LB naman, nagkunwaring magbibigay ng update kung may makikita siya. Pero pagkalabas ni Sarah,
Agad niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang kwintas at ipinakita ito kay Will. Ibinunyag niya na matagal na niyang gustong mapalapit kay Sarah, at pakiramdam niya, ang locket na ito ang magiging susi niya. Nang tanungin siya tungkol kay Mona, itinanggi niyang may namamagitan sa kanila. Ayon sa kanya, masyado itong hindi mapakali at hindi niya gusto ang ugali nito. Sa hindi niya alam, narinig pala ito ni Mona. Samantala, nagising si Liv sa loob ng isang walang lamang bathtub, nakaluhod, at nakagapos ang mga kamay sa kanyang likuran. Sa ibabaw niya, isang balde na may nakasulat na, "Greed," ang nakasabit at handang bumagsak anumang oras. Pagkatapos, naglabas ng isang online game ang kanyang salarin, kailangan niyang makakuha ng 1,000 likes sa loob ng 2 minuto kung gusto niyang mabuhay. Habang bumoboto ang mga tao kung ililigtas ba siya o hindi, nagmamakaawa siya sa hooded villain, umaasang may makakapagligtas sa kanya bago mahuli ang lahat. Paulit-ulit na idineklara ni Liv na wala siyang ginawa kay Colette, sa katunayan, sinubukan pang araw niyang pigilan ang mga kaibigan niya. Sa kasamaang palad, natalo siya sa botohan sa isang dislike lang. Dahil dito, ibinuhos ng SDSK ang kumukulong tubig sa kanya habang naka-live ito sa kanyang social media. Pero sa halip na magpanik, inakala ng mga manunood na isa lang itong gimmick at patuloy silang nanood, nagkomento, at nag-cheer sa nangyayari. Samantala, naghahanda ang natitirang grupo para umalis papunta sa Karmapalooza. Nang hindi sila makahanap ng taxi o Uber, tinawagan nila si Aaron, na pumayag na sunduin sila at ihatid sa Music Fest. Habang naghihintay ng sakay, nalito si Sarah nang marinig na parang ipinapahiwatig ni Will na may eating disorder siya. Dito niya nalaman na kumakalat ang mga kasinungalingang ikinakalat ni Mona tungkol sa kanya, kaya galit siyang lumabas ng bahay. Sinundan siya ni LB sa itaas, at nang isipin niyang pumasok si Sarah sa kanyang kwarto, agad niyang sinara ang pinto. Kinuha niya ang locket, umaasang mapapa-impress siya nito at magkaroon ng pagkakataong maging mas malapit sa kanya. Lumapit siya sa kama, hinayla ang kumot, pero sa halip na si Sarah, isang inflatable doll ang tumambad sa kanya. Inakala niyang isa itong prank ng mga kaibigan niya, kaya tinawag niya sila para itigil ito, pero sa halip, lumitaw mula sa likuran niya ang 7 Deadly Sins Killer. Mabilis siyang binulagan ng salarin gamit ang chemical na spray, saka siya pinahirapan gamit ang kutsilyo. Sa huli, tinapos ito ng isang matinding taga ng palakol. Narinig ni Mona at Will ang malalakas na tunog mula sa ibaba pero inisip nilang si LB lang ito na may call ayaw sa kwarto. Dahil sa inip, napagdesisyonan nilang mag-hook up. Pero bago pa sila tuluyang mag-init, dumating si Aaron at naistorbo sila. Sinabi ni Mona at Will kay Aaron na naunahan na siya ni LB kay Sarah. Sa selos, umakyat siya para silipin ang dalawa, pero sa halip, isang bangungot ang bumungad sa kanya, isang kwarto na punong-puno ng dugo. Bigla siyang napasigaw, dahilan upang magtakbuhan ang iba pa nilang kaibigan papunta sa kanya. Nang makarating sila, nakita nila ang nakakapangilabot na eksena. Bigla silang nakarinig ng pag-iyak mula sa isang bahagi ng bahay. Sinundan nila ito papunta sa isang pinto na dati nakasara. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto at bumaba sa isang madilim na basement. Nanlaki ang mata nila nang makita nilang ginaya ng kwarto ang dati nilang cabin. Sa isang lumang TV, tumutugtog ang mga video mula sa nakaraan nila, mga sandaling naitala mula sa kanilang sariling mga cellphone. Pero nang makita nila ang isang footage ng kanilang grupo na nakatayo sa harap ng naglalagablab na cabin, nagsimula silang mawalan ng kontrol sa sarili. Ibig sabihin lang nito, may isang taong nakamasid sa kanila noong araw na iyon. Sa harap ng matinding emosyon ng grupo, muling hinarap sila ni Sarah at pinilit silang magsabi ng buong katotohanan. Isa-isa nilang inamin ang kasalanan nila. 2 taon na ang nakalilipas nang ipadala ni Colette kay Mona ang isang pribadong video. Dahil hindi na gusto ni Mona ang atensyon ni Colette, nagdesisyon siyang kuhanan ng kopya ang video nang walang pahintulot. Si LB naman ang nag-post nito online, kaya kumalat ito sa buong campus. Nang malaman ng mahigpit at relihiyosong mga magulang ni Colette ang tungkol sa iskandalo, lalo siyang napasama. Pumunta sila sa cabin para kausapin siya, pero nang dumating sila, wala na siyang buhay. Sa tabi ng katawan niya, nakaukit ang pangalan nila sa sahig. Dahil sa takot na madamay, sinunog nila ang cabin para walang matirang ebidensya. Habang binabalikan ang nakaraan, biglang natuklasan ng grupo ang isang altar na may mga litrato nila. Isa-isa silang tinukoy sa bawat kasalanang mortal. Napagtanto ni Sarah na ito ang dahilan kung bakit pinapatay sila ng SDSK, pinarurusahan sila sa kanilang mga kasalanan.
Di nagtagal, natagpuan nila ang isang silid na mas nakakatakot, punong-puno ng boots na may kinalaman sa 7 deadly sins. Sa loob nito, nakita nila ang mga bangkay ng kanilang mga kaibigan, lahat ay pinatay sa brutal na paraan ng SDSK. Napuno ng takot si Will at tumakbo, pero nasalubong niya ang serial killer. Nadapa siya, at bago pa siya makabangon, bumaon na sa kanyang likod ang palakol. Isang malakas na palo lang, at tuluyan siyang binawian ng buhay. Napako sa kinatatayuan ang grupo nang makita nila ang maskara ng killer, may mukha ito ni Colette. Nanlamig sila sa takot. At nang biglang hamarang ang mamamatay tao sa tanging exit nila, wala silang nagawa kundi tumakbo sa kabilang direksyon, patungo sa mas madilim at hindi kilalang bahagi ng bahay. Kahit na nagkahiwa-hiwalay sila, bawat isa ay nakahanap ng matatagwan. Samantala, gumagapang si Sloth sa sahig, humihingi ng saklolo. Pero bago pa siya matulungan, hinatak siya ng mamamatay tao papunta sa booth niya, at doon siya pinugutan ng ulo. Nakita ni Aaron ang lahat at agad nagtago sa likod ng bathtub. Pero biglang nagising si Liv at napasigaw, dahilan para madiskubre ang pinagtatagwan niya. Gamit ang isang mabilis na pag-atake, tuluyang pinatahimik ng 7 deadly sins killer si Greed, habang si Aaron naman ay himalang nakatakas. Alam niyang wala na siyang ligtas, kaya sinenyasan niya ang mga babae na tumakbo. Agad nilang tinungo ang pinto at sinubukang buksan ito habang si Aaron naman ay desperadong nakiusap sa mamamatay tao na patawarin siya. Ngunit patuloy siyang hinabol ng kriminal. Sa kabila nito, nagawa niyang makaiwas at makasama ang mga babae. Habang sinusundan sila ng SDSK, tahimik at mabilis silang gumalaw sa dilim. Habang gumagapang, napansin ni Mona ang isang lead mask na nakasabit sa unahan. Sa isang iglap, biglang lumundag mula sa gilid ang killer. Ngunit mabilis siyang tumayo at sinapak ito gamit ang isang kahon. Dahil sa kanyang matalinong galaw, nagkaroon sila ng sapat na oras para makatakbo paakyat. Sa kasamaang palad, isa pang pinto ang bumungad sa kanila, at kahit anong pilit nila, hindi nila ito mabuksan. Pagkalipas ng ilang segundo, naabutan na sila ng 7 deadly sins killer. Dito, humingi ng tawad si Mona kay Aaron at binigyan siya ng matamis na halik, ngunit hindi ito para sa pagmamahal. Ginamit niya ang katawan ng binata bilang panangga at itinulak ito ng buong lakas, dahilan upang silang lahat ay mahulog pababa ng hagdan. Ang malakas na pagbagsak ay halos hindi nakaapekto sa mamamatay tao, na agad na sinugod si Envy at pinatay ito bilang ikalimang biktima. Agad na sinaksak ni Mona ang salarin, pero hinugot lang nito ang patalim at buong lakas siyang hinagis sa sofa. Dito, sinubukan siyang tapusin ng kriminal. Sa matinding takot, pinilit ni Mona na itulak ito palayo at nagawa niyang maaga ang sandata nito. Nang tumayo ang killer para umatake muli, mabilis niya itong itinulak pabagsak at pinaulanan ng mabibigat na suntok. Sa sobrang galit, hinailan niya ang isang telebisyon at inihanda itong ipukpok sa mamamatay tao. Pero bago niya ito magawa, unti-unting bumagsak ang maskara nito. Laking gulat ni Mona nang makita ang totoong mukha ng kriminal, si Louis. Nagimbal ang online celebrity at agad siyang hinarap. "Deserve nyo to," malamig na sagot ng pulis na ngayoy isa ng kriminal. Sa isang iglap, biglang sinapak siya ni Louis sa ulo, dahilan upang mawalan siya ng balanse. Nagpatuloy ang matinding labanan, parehong desperadong makuha ang kontrol sa nag-iisang patalim. Sa huli, nang manig si Louis, sinabihan niya si Sarah, "Kunin mo yung isang kutsilyo." Dali-daling dinampot ni Sarah ang patalim, pero sa halip na gamitin ito laban sa kanilang parehong kaaway, bigla niyang sinaksak si Mona. Habang pilit pinipigilan ni Mona ang pagdurugo ng kanyang sugat, inilantad ni Sarah ang matagal niyang itinagong paghihiganti. Ikinwento niyang matapos ang pagkamatay ni Colette, halos wasak na siya at muntik nang kitilin ang sariling buhay, pero iniligtas siya ni Louis. Nang malaman nilang pareho nilang kinamumuhian ang mabababaw at mapanlinlang nilang mga kaibigan, nabuo ang kanilang plano, isang serye ng krimen na inspirasyon ng 7 deadly sins killer. Ipinakita niya ang kanyang locket na may larawan ni Colette at ibinunyag ang espesyal nilang relasyon. Nanlilisik ang mga mata ni Mona sa matinding galit habang nauunawaan niyang pinagtaksilan sila ng husto. Inamin ni Sarah na siya mismo ang sagisag ng wrath, at sa huling sandali, itinulak niya si Pride upang tuluyang bumitiw sa kanyang leeg at malunod sa sariling dugo. Matapos ang ika-6 na pagpaslang, agad siyang tumawag sa pulis at nagpanggap na isang inosenteng biktima na humihingi ng saklolo. Ilang minuto lang, dumating na ang mga awtoridad upang imbestigahan ang naganap na mga krimen. Habang iniinteroga ni Detective Russell Daniels ang tanging nakaligtas,
Biglang sumingit si Officer Shaw, nagmungkahi na bigyan muna ng pahinga ang dalaga. Pagkalayo nila, dinala ni Shaw si Sarah sa likod ng bahay upang kumustahin ito. Nang matanggap niya ang pinakahuling update tungkol sa investigasyon, tiniyak niya sa dalaga na nasa tamang direksyon ang mga pangyayari, na ayon sa kanilang plano. Ngunit may isang bagay na hindi matanggal sa isip ni Louis, ang video ng nasusunog na cabin. Alam kong lahat sila nandoon nung gabing yun, banggit niya. Sino ang kumuha ng footage? Ano ba talaga ang nangyari? Sa wakas, inamin ni Sarah ang buong katotohanan. Hinak ko ang account ni LB at sinabing magkita tayo sa lumang kubo, paliwanag niya. Hindi niya alam na natunugan ni Colette ang kanyang balak at sinubukang pigilan siya. Dahil hindi siya sigurado kung sino ang pumasok sa pinto, aksidente niyang nabaril ang kaibigan, at hindi si Mona, na tunay niyang target. Samantala, natuklasan ng mga investigador na ang pinakahuling crime scene ay may mga detalye na hindi nila inilabas sa publiko. Nang makita nila ang phone ni LB at panoorin ang mga na-record na video, napansin ni Russell ang pamilyar na tato sa braso ng salarin, at agad siyang tumakbo upang arestuhin ito. Alam ni Sarah na ang tato ni Louis ay malinaw na nakuhanan sa footage, kaya napagtanto niyang kailangan niyang tapusin ang lahat ng maluluwag na dulo. Tahimik niyang dinampot ang baril mula sa holster ng pulis at maingat na ibinalik ito sa kamay ni Shaw, eksaktong sandali kung kailan pumasok si Detective Daniels at inabutan sila. Bilang pampitong biktima, biglang napasigaw si Sarah, buong drama na sinisigaw na tinangka siyang barilin ni Officer Shaw. Napagtanto ni Louis na inilaglag siya ng kanyang kasabwat, at itinutok niya ang baril kay Sarah, ngunit huli na ang lahat. Agad siyang pinaputukan ng mga pulis at bumagsak sa lupa. Sa sandaling naiwan siyang mag-isa, lumapit si Sarah sa naghihingalong katawan ni Louis. Patawad kung ganito ang kinahantungan natin, bulong niya. Pero tandaan mo, magkaibigan lang tayo. At ngayon, patay na ang lahat ng kaibigan ko. Ano sa tingin nyo ang pelikulang ito? Ay comment nyo sa ibaba ang inyong opinyon. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang recap. Kita-kits sa susunod na video.